Okay? So, ano mang gagawin ng household servant if they personally disagree with the MC teaching or decision? Yan. Ito, very basic. Anong pagkain ang ihahanda ko kapag household meeting? Yan. Or pwede ba kami mag-household sa restaurant, sa coffee shops? Okay. So, pwede ba akong i-ask ko yung isa kong member ko na mag-lead ng household? Kunyari, nandun naman ako pero gusto ko lang na siya yung mag-lead. O siya mag-lead ng worship, siya yung mag-lead ng discussion. Paano kung wala ako bilang household servant? Okay lang bang i-ask ko yung ibang tao mag-lead? So, eto, lagi ding natatanong, no? Tsaka, ginagawa ng iba. So, kailangan ba mag-pray ng rosary tsaka yung mga MSC prayers during the household meeting? Okay? So, simulan na po natin, no? So, ano po ba yung household? So, ang definition po ng household, it is a small group of members who meet regularly for sharing support and encouragement in the Christian life. So, emphasis on the word small group. Okay, so maliit lang po siya, no? So kung yung household po ninyo ay sinlaki na ng unit o chapter, hindi na po household yun. Okay, may nag-comment. Okay. So it is a small group. Later, we will discuss kung ilan ba yung composition talaga ng household. And ang purpose niyan, so they meet regularly. So gaano ka regular? Later, we will also discuss that. And the purpose is sharing, support, and encouragement. Okay? So, hindi po chismisan, hindi po update ng current event, or kung sino mga nag-break sa showbiz, o sino nang naging mag-boyfriend, girlfriend sa showbiz, hindi po yun ang purpose niyan. Okay? It is the basic unit of the pastoral structure and essential to the life and mission of MFC, no? So, basic unit, mga kapatid, no? So, tandaan po ninyo, kung wala pong households, wala pong community. Okay? So, basic unit po ng ating community ang ating household. So, ano po ba yung purpose? Bakit po tayo may household? Actually, meron po akong narinig, no, sa isang, charismatic group din, Catholic din. Sabi niya, naiinggit daw sila sa atin. Okay, bakit? Kasi sila, nagagather daw sila. Maraming umaattend naman. As in, libo-libo daw yung umaattend. Pero, once a week lang sila nagagather. So, hindi daw nila alam during the week kung ano daw yung buhay ng mga miyembro nila. Kung isinasabuhay ba daw yung narinig. Okay, so naiinggit daw siya sa atin kasi meron tayong sistema na nafa-follow up natin yung mga members natin kasi meron tayong household. Okay, so ano ba yung purpose niya, no? Strengthening the faith and sharing life experiences, no? So, sa household na, kwenta natin yung buhay natin, tapos natututo din tayo sa sharing ng ibang tao. So, eto, building friendship and joyful Christian living, di ba? Usually, yung ka-household mo, lalong-lalo na yung unang mong household, parang nagiging magkabarkada kayo, di ba? Kayo yung magiging FFL, Friends for Life in Community. Oh, inaalala namin ni Ice, no, yung unang household namin, nung couples na kami, hanggang ngayon, kaibigan pa rin namin. Minsan, niyayaya pa rin nila kami sa kanilang outing. Okay. Tapos pag nakikita kami talagang merong excitement, merong joy. Then they offer mutual support for personal needs, no? So yung household mo, sila yung unang dadamay sa iyo kapag nangailangan ka, kapag may nagkasakit, kapag may sakuna, nasunugan ka, nalubog ka sa baha. Okay, sila yung unang dadamay sa iyo. And they will offer prayers at kung kaya po nila, no, financial needs din. Okay? And they help you overcome obstacles to spiritual growth. Siyempre, ito naman yung main purpose ng household, no? Matulungan kang be a new creation, di ba? Lahat naman tayo na nag-join ng community, meron tayong flaws, meron tayong pagkakamali. Pero paano tayo nagiging mabuting tao? Di ba? Dahil sinusuportahan tayo ng household natin, tapos tinuturuan tayo paano mabuhay bilang Kristiyano. So, ayan. Ano ba ang composition ng isang household? So, sabi ko kanina, no, small group. Sabi dito, it is composed of 5 to 7 persons or couples. So, kapag sa couple section, 5 to 7 couples, including yung household servant.
Okay, so mamaya yung question na pinost ko, no, sagutin natin. So it is formed after members complete the Christian Life Seminar. So ang pinakamaganda pong practice na-experience ko po sa last session po or sa end na po ng inyong CLS, ibigay nyo na po yung household grouping. Okay. Kasi po kapag natapos mo yung CLS nyo, pinauwi nyo na sila at hindi nyo sinabi kung kanino silang household kabilang, ang mangyayari niyan, mahirapan pa kayong mag-contact sa kanila. Tapos pag nahirapan kayong mag-contact, eventually mawawala na sila sa community, no? So hindi natin na follow agad after ng kanilang CLS. And yung households may be reorganized over time. Actually, nasa Household Servants Manual po ito. Wala pong duration, no? Kung kailan magre-reorganize yung household. Pero sana naman po, siguro kapag 2 o 3 years na kayong magkakasama, dapat mag-iwa-hiwalay naman po tayo. Okay? Para meron naman tayong makilalang ibang tao. Okay? Pero ano nga, no, wala siyang specific number of years na kung kailan pwedeng i-reorganize yung household. So, ano po ba yung importance and necessity of of household membership? So, tandaan po ninyo, no, every MFC member belongs to a household. Lahat po ng membro natin, mula sa membro na bagong graduate ng CLS hanggang sa pinakamataas na leader ng ating community, ay member po ng household. Si Tito Frank po ay member ng isang household. Yung mga bagong nag-graduate lang po ay dapat member po ng household. Even yung household leaders, yung nagli-lead ng household, they have their own household, no? So meron silang household na sila yung nagli-lead. Para meron din silang household na sila naman yung member. Sila naman yung sinusuportahan. Sila naman yung inaalagaan. So, kumbaga itong household natin ay no? Alam niyo ba yung networking? Parang may upline ka, tsaka downline, parang ganun. Okay, so yung upline mo yung support sa'yo, yung downline mo yung inaalagaan mo. Parang ganun, no? Parang siya network of caring, hindi kitaan. Okay? Pero network of caring na maalagaan lahat ng members natin, maging accountable sila sa life and mission ng ating community. Okay. So, ano po ang role ng isang household servant? So, ito po ay no, medyo na-discuss na last week, pero ito specific lang. The role of a household servant. So, yung household servant leads and cares for the household. So, yun po yung kanyang basic role. Okay. Sa couple's household po, yung husband po, siya yung household servant. At kasama po ng wife niya, ang tawag po sa kanila ay yung ating household leaders or sila yung ating household servants. Okay? So ano pong ginagawa nila? Ano po yung role nila? They lead and ensure order in meetings. So sila yung po nag-check ng attendance, okay, yung process ng sharing, sino na yung next na mag-share, sino una mag-share, at they make sure na merong respeto. Okay, within the household, no? So hindi pinagchichismisan yung isa, hindi kinakalat yung mga napag-usapan sa household. Okay, so they act as an older brother sister, forming strong relationship with and offering help. So ano po, ang household servant po ay kuya or ate sila ng mga bagong members. Okay. So, yung unit servant naman po, ang role nila ay parang tatay at nanay. Okay. So, sabi po sa manual, no, yung household servant, hindi sila po yung no, nagre-reprimand sa mga members. Okay. Trabaho po yun ng unit servant. So, ang trabaho po ng household servant ay to journey with their household members. Makiramay, ah alamin kung kamusta na sila sa kanilang spiritual journey. Okay? At alamin yung nangyari sa buhay-buhay nila. Okay? At they integrate members fully into the household and MFC. Di ba po kapag naalala niyo po ba nung bagong member kayo? Di ba pag-attend kayo ng prayer meeting, ng chapter prayer meeting o chapter teaching, ang una niyo po tinatanong, di ba tinatanong niyo muna yung household, mga household niyo, uy, attend ka ba? Kasi pag attend ka, a-attend ako. Di ba? Gusto mo may kasama ka.
or may kakilala ka muna no sa chapter assembly bago ka umattend. 'Di ba? Understood naman 'yun kasi bagong member sila. So yung household servant, dapat present ka lagi sa chapter assembly. Kasi, 'di ba, kapag wala ka, tapos umattend yung member mo, tapos wala siyang kakilala, so baka ma-out of place siya. Okay, so ikaw yung taga-welcome sa member mong umattend ng chapter assembly. Okay, they have no authority over members' lives, but they guide them. So remember, no, guide po tayo sa member natin, hindi po natin sila dinidiktahan. Okay, and we only guide them in spiritual matters. Okay, hindi po sa lahat ng aspeto ng buhay nila. For example, paano sila magpalaki ng anak, paano nila ginagastos yung pera nila, or paano nila dinedecorate yung bahay nila. Unless affected yung kanilang life in community. Okay? And you support the NUC decisions and leadership. Especially no, kung may direction tayo from the leadership, so tayo po yung nagbababa nun at nagre-reinforce sa ating mga members. For example, no, yung tithing, di ba? So ngayon very diligent yung ating leaders about tithing ng ating community. So you need to reinforce that direction. So yung role naman ng servant's wife, okay? So build sisterly relationship among women. So of course, di ba, yung brothers, they relate better with men, and yung sisters, they relate better with women. Encourages orderly discussions and sharing. Okay? Helps integrate women into the household and MFC, and they do not exercise headship over wives as their husbands do. So importante yung role ng women, no? Kasi minsan ang problema ng wife ay yung husband niya. Ang problema naman ng husband minsan ay yung wife. Okay, so minsan sa household, importante na meron kayong discussion na wife lang, meron kayong discussion na husbands lang, no? So separate para makapagkwento sila ng kanilang mga struggles sa kanilang buhay mag-asawa. Okay, so ano po yung qualifications of a household servant? Unang-una, you must be available. So sabi nga natin, no, the best ability is availability. Okay? So mahirap po maging household servant kung hindi ka available. Bakit? Kasi po ang household meeting typically dapat monthly yan. Sorry, weekly yan. So dapat may household meeting. Later we will discuss yung frequency. Pero every week meron pong activity yung ating community. Whether it's a household meeting or chapter assembly or chapter teaching, meron pong activity yan. So you must be available kasi dapat nakikita ka ng members mo. So you must be available to serve at magpa-household. Then of course, you have undergone the formation of our community. At least man lang yung first year formation ng ating community. And dapat meron kang spiritual growth. Okay? So dapat meron kang maturity. Okay? So dapat meron kang certain level of formation. Then yung character. So dapat you are emotionally stable, hindi ka matampuhin. Okay? Baka mamaya hindi meron lang pinlano yung household mo na medyo hindi ka na-consult na hindi naman ganun hindi naman ganun matindi. For example, umalis lang sila agad-agad na hindi ka nasabihan, nagtampo ka na agad. Okay? Tapos you must be open to correction from your unit servant at dapat well-respected ka. Okay? So hindi yung meron kang double life na pag-uusapan ka ng ibang tao or you're leading a life na hindi na that is against our community culture. Okay. So skills na kailangan, no? So hindi naman kailangan magaling kang magsalita. Pero kailangan magaling ka lang na mag-facilitate ng discussion at magaling kang makinig. Okay? And you need to communicate yung topic na pag-uusapan nyo sa household. Okay? Then of course, experience at least 1 year member ka ng MFC. So, pero sa akin, at least tapos mo yung first year formation track ng ating community. Okay, at least man lang Covenant ka, at least man lang nakapag MER1 ka, tsaka yung evangelization
training. And of course, yung household servants training. Kaya po ginagawa natin to, no? Okay, ano po yung attitudes of a household servant? So, hindi ko na po ito di-discuss ng mahaba kasi medyo nasabi na po ito, no, last week. Of course, you serve with humility like Jesus. Tandaan po ninyo, no? Hindi po tayo boss sa ating household, pero tayo po yung nagsisilbi. Okay? So, kung household servant ka at meron ka mga members na hirap umattend dahil hirap mag-commute. Okay, so dapat ano, kung pwede, no, kung kaya mo, sunduin mo. Okay? Cares for members as God-given responsibility. So dapat hinahanap natin yung members natin, lalo-lalo na kapag may absent, no? So for example, absent siya. So dapat tinetext natin or mini-message natin na, uy, kamusta na kayo? Na-miss namin kayo sa household. Okay? At para ano no, in that way, nafe-feel din nila na hinahanap sila. Na hindi yung absent sila tapos parang wala man lang ano no, parang di man lang sila hinanap. Minsan no, yung mga ganong klaseng ano no, mga ganong klaseng bagay parang ano yun, no, taken for granted na. Kaya nafe-feel nung iba na parang hindi naman ako ano, kailangan sa community na to or parang hindi naman ako hinahanap pag wala ako. And they treat members as family, not just friends, no? Kaya minsan, no, sinasabi nga natin, yung relationship natin sa community, minsan mas matindi pa, no? Sa mga kamag-anak natin or even, no, sa sarili nating pamilya. And we serve with joy despite challenges. Okay, so lagi tayong masaya, laging positive yung outlook natin, but most of all, laging hopeful yung ating outlook, no? Kasi, ano, we are people of hope, especially in this year of hope. Okay? So we trust in God's guidance and provision. So more than the skill na meron po tayo, more than the material provided by our PFO, ang mahalaga po na ano, we trust God's guidance. So dapat nagdadasal po tayo bago mag-household and be prepared spiritually, okay, for our household meeting. And of course, sinabi na po kanina to, no, na open to correction. Okay, you must be open to feedback to improve your household life. So even from your household members, no? So kapag meron silang feedback sa'yo, huwag kang magtatampo. Baka isipin mo agad na, uy, parang nagmamagaling pa sila kaysa sa akin, ah. So hindi naman po sila nandyan para sirain ka, pero ano, gusto lang din nilang ma-improve yung inyong household. So treat it as ano, no? Parang positive ano, criticism. Okay. So how do you handle challenges sa household nyo? So you're not expected to lead pastorally, but you will face issues that you need support. Okay. So remember, no, kapag may serious concern, you always refer it to the unit servant. Lalong-lalo na kapag ano, marital problems. Okay? So kapag nagkakalabuan yung mag-asawa, merong ano, hindi sila pinagkakaunawaan na matindi, meron silang financial issues, ito, issues of unfaithfulness, yan. O kaya ng chichismis. Okay? So marites pala yung member mo. Okay? Or merong moral issues. Okay? Moral questions. So dapat nire-refer mo lagi siya sa household servant. So tandaan po ninyo, ang house servant ay ano ka, no? Older brother or sister. So ang parent nyo, quote and quote, ay yung unit servant. Okay? Tapos yung chapter servant, patriarch. Parang ganun yung role, no? Okay, so practical consideration. So yung household servant, ikaw yung nag-organize ng household meetings. Okay? So, of course, unang-una yung venue. Paano ba yung ikot ng household nyo? Okay. Usually, no, ang ginagawa ay alphabetical, no, based doon sa last name. Okay, ng household member. So, paikot. Okay. Pero, I suggest, no, sa pinakaunang household nyo, doon muna po sa bahay ninyo gawin. Okay, para mapakita mo lang kung paano ano no, paano ginagawa yung household sa bahay. Ano yung food na ipe-prepare, 'di ba? Paano yung ayos ng bahay, ganun.
Tapos yung topic, ikaw yung nagpe-prepare ng topic. So later we will discuss more about that. And of course, yung discussion. Okay? So dapat alam mo rin at pinagdadasal mo yung each member. So after a household that you pray for your household members, no? Naalala ko nung after gumraduate ng youth camp, sinabi, no, you need to pray 15 minutes a day. So ginagawa ko po yun. Kaso 2 minutes pa lang, tapos na ako magdasal. Sabi ko, paano ko pahabain to? Okay. Pero nung naging leader ako, naging household servant ako, so nagkaroon ako ng member, kailangan ko pagdasal yung mga concerns nila. Yun pala, para humaba yung prayer time ko. Ipagdasal ko yung mga concerns ng aking mga member. Okay? At ito po, nakikinig po ba kayo lahat? Ito po, mortal sin po na nakalimutan nyo ang birthday ng household member nyo. Okay, so wag niyo pong kakalimutan ang birthday. Lalong-lalo na yung household niyo pala, birthday niya mismo. Wala man lang kayong honoring, wala man lang kayong pray over. Kung meron kayong budget, bumili kayo ng maliit na cake, di ba? Para lang ma-feel nila na ano, no, naalala niyo sila, tsaka special sila. Okay, na household, na brother and sister kayo. Okay? Encourage faithfulness and accountability. So, again, sabi ko kanina na kapag may member kang nakakamiss ng meeting, dapat puntahan nyo na agad. Okay, mag-set na agad kayo ng two on twos. Baka mamaya may problema na pa silang mag-asawa. Okay, maghihiwalay na pala. Hindi natin alam, no? Hindi natin wala, parang wala tayong pakialam. Bakit sila hindi nakaka-attend ng community activities? And of course, identifies potential leaders for future roles. So, medyo tignan-tignan mo na sino ba dito sa household member ko na ano, no, pwede maging household servant in the future. O kaya magaling magsalita. Di ba? Pwedeng speaker yan kapag CLS. Ano pa? So, dapat alam mo rin yung ating MC teachings for personal growth. At least man lang binabasa mo yung sulat ni Tito Frank, yung From the Servant General, at binabasa mo yung mga libro ni Tito Frank. And you bring your personal problems to the unit servant, not to the household members. Okay? So, laging pataas po, no? Kapag tayo naman yung may concern, lagi pong pataas. Okay? Yung concerns natin. If you're unable to serve effectively, discuss it with the unit servant. Okay? So, for example, no, nag-guest ka sa household servant, tapos along the way, nagkaroon ka ng personal problem. And sa tingin mo, hindi ka na makakapag-serve ng maayos. Na talagang, ano, no, talagang hindrance yun ng malaki, yung personal problem mo. Discuss it with your unit servant. Okay. So household members naman, ano man yung expectation natin sa kanila? Probably no, kapag meron kayong bagong household, you can discuss it with them. So, to fully benefit from the household, yung members should develop these key attitudes. So, dapat open din sila. So, kapag may sharing, dapat i-share din nila yung buhay nila, no? Sabi nga nila, kapag open ka, nagiging close kayo. Di ba? Kapag nasi-share mo yung buhay mo, nagiging mas magkakilala kayo lahat. Of course, no, we emphasize yung confidentiality. So, yung mga concerns ay private lang. Okay? So, yung household servant lang ang pwedeng mag-share ng issue sa unit servant niya. Okay? So, yung concern po ng isang ka-household nyo ay hindi po kinukwento sa ibang member na hindi nyo ka-household. Malinaw po ba yon? Yes or no? Pwede bang thumbs up? Nakalimutan ko na paano mag-zoom. Yan. Thumbs up nga kung naiintindihan po ninyo. Okay, wag po ninyong i-share. Okay, minsan po ang nangyayari, di ba, paano ba nagsisimula ang chismis? Sabi ganito, di ba? Uy, may kukwento ko sa'yo, pero atin lang to ah. Di ba ganyan? Tapos, narinig mo na alam na ng ibang tao. Tapos tinanong mo sa kanila, paano mo nalaman yung yung balita na yan? Eh kasi sinabi atin lang to eh. Di ba? Yung pala kinwento niya. Okay? So, confidentiality is very important. Of course, no, faithfulness.
they should prioritize and regularly attend weekly meetings to maintain commitment and growth. So ako rin po, I suggest brothers and sisters, dapat po meron kayong routine sa household, di ba? Usually ang ginagawa natin, di ba? Kunyari, first and third Tuesday of the month. So para alam na nila na first and third Tuesday, huwag na sila mag-schedule ng kahit ano. Expected na nila na merong household meeting. Okay? And as much as possible, dapat hindi tayo nagka-cancel ng household meeting. Okay? Later, di-discuss po yan. Dapat hindi tayo nagka-cancel ng household meeting. Para alam nila na ano, siguro kahit ano mangyari may household, siguro unless na lang na lumilindol na o kaya hanggang leeg na yung baha, tsaka lang makakancel yung household. Okay? So, para nagkakaroon sila ng routine sa community. Then, participation. So, be prepared spiritually and practically. So, sa worship, dapat po nagsasalita yung mga members natin. Di ba? Yung vocal prayers, dapat po nagsasalita sila dyan. And dapat they should show respect for the household servant and fellow members. Okay? And they have a co-responsibility in the household. They help maintain a life-giving environment. So, I highly suggest no yung mga members kapag meron silang idea on how to improve yung household meeting so that they should always speak to their household servant. Okay, so dapat merong loyalty. Okay, so kapag merong kapag merong unresolved conflict, dapat hindi po ano no nagtatanim, hindi po tayo nagtatanim ng galit. Okay, so dapat open tayo lagi for correction and dialogue with our fellow members. And there should be love, no? We treat each other as family, fostering genuine care and commitment to one another. Okay, so attendance. Yan. So sa community po natin, okay, ang basic rule of thumb po ay ano, each member attends one MFC activity per week. Okay. Ulitin ko po ang basic rule po sa community natin, each member attends one community activity per week. So whether it's a household meeting, chapter teaching, or a chapter prayer assembly. Okay? So Chef, minsan naman siya, of course, no, hindi naman po tayo diktador dito. Minsan may nangyayaring emergency. So, acceptable naman po na ano no mag-absent sila. Pero dapat po yung mga meeting na yon ay top priority. Why? Because it is our covenant in our community, di ba? Naalala po ninyo yung covenant? Di ba? I will faithfully attend all MFC activities that are applicable to me. Okay? Ngayon, kapag yung isang spouse cannot attend, o yung the other should still go. So, hindi pwedeng absent yung isa, no? Okay, dapat laging present yung kahit man lang isa. Okay, so frequent absences signal a lack of commitment and may lead to separation from MFC. So for example, no, hindi na siya uma-attend, matagal na po. So ano po dapat gawin ng household? Dapat po makipag-set ng two on twos dun sa member na yon. Then ano pong mangyayari? Ah, Probably no in spirit of love and care, dapat tanungin na yung member kung gusto pa niya magpatuloy bilang MFC member. Okay, kung ayaw po na po niya, so pwede na po natin siya tanggalin sa ating listahan. Pero dapat ano, you seek the guidance of your unit servant if necessary. Okay, so household servants cannot approve leave of absences. All requests must go to the unit servant. Okay, so kunyari may member kayo na ano, sabi ayoko muna mag-community. So dapat pinapaalam niyo yan sa inyong unit servant. So medyo matindi yung ano no, role ng unit servant dito. Kasi again no, siya yung parent, okay, ng kanyang unit. Ito, frequency. Tuwing kailan ba nag-household? Okay, household meet weekly. So dapat daw weekly, two meetings held in homes, isang teaching night, tsaka isang prayer assembly. Malinaw po ba yun?
Okay. Malinaw po ba yon? So, dalawang household po sa bahay. Tapos, yung meron kayong teaching night sa chapter na merong household discussion after nung talk. Tapos, yung prayer assembly. So, sabi ko nga po kanina, dapat yung MFC member, meron siyang inaatenan isang Hail Mary. activity ng MFC weekly. Okay, one activity per week. Okay. Ngayon, for example, pwede bang isang household na lang kami in a month? So, kapag gusto niyo po ng ganung arrangement, dapat Among po women, you require blessed is the the permission of the servant council. Nakalagay po 'yan sa manual. Okay, so ipagpaalam niyo po muna Hail sa Mary, full of grace. servant council. O, thank you po, may nagro-rosary. Okay. So, yung household servant, eto, cannot cancel a meeting. So, sinabi na po ito kanina, no? Unless approved by the unit or chapter servant. Kung hindi po available ang household servant, ano pong mangyayari? Kapag hindi available ang household servant, so si unit servant ang magte-take over nung household meeting. Okay? Or kung hindi rin available si unit servant, kukuha siya ng household servant from another household to take over the meeting. So hindi po dapat yung member yung magli-lead. O hindi ka mag-assign ng member mo na, "Oy, ikaw muna mag-lead, wala ako." Okay, dapat unit servant or isang household servant din. Okay. Ngayon, kapag yung household mo nyo nagsiserve sa Christian Life Seminar, kunyari may CLS, although yung CLS naman ay ginagawa na lang ng one weekend or one day na lang, so twice a month po na lang yung inyong household meeting. Okay. Pero wala na po yatang gumagawa ng CLS na series. Okay. Ginagawa na lang ng over the weekend or one day. Okay. So, saan po ang venue ng household? Okay. Ang venue po ng household dapat saan? Sa bahay, no? Bakit? Kasi we want to establish na yung bahay, dapat yun ang domestic church. Okay, di ba? Turo ng community natin yan, di ba? Yung home natin dapat will be dwelling place of God. So maganda po no na nag-worship kayo sa bahay, lalong-lalo na kapag may mga anak kayo, nakikita, nagpe-praise and worship kayo, minsan ginagaya nila kayo, di ba? So hindi na sila no, hindi na sila alien pagdating sa community culture natin. Okay, you witness to your faith to your family and household members. Baka ma-evangelize mo pa yung neighbors mo tsaka relatives no na nakatira sa inyo or malapit sa inyo. 'Di ba? Pag naririnig kayo ng praise and worship, 'di ba? Minsan magtatanong, "Uy, anong nangyari sa inyo sa isang gabi?" Para may nagkakantahan ng diyan ah. So, sinabi ko, pwede mo sabihin na, "Ay, member kasi ako ng MFC, meron kaming praise and worship sa bahay." Okay. Tapos pwede mo na siyang i-invite no, sa community. Okay. So ano pong structure ng household? Ano yung mga elements? Unang-una, dapat may worship and prayer. So that includes singing, praising, prophecy, thanksgiving, and intercession. So tandaan po ninyo, ang household meeting po ay prayer meeting. So dapat po meron siyang prophecy. Okay, so ang praise and worship po natin ay merong two songs, one worship song, meron po prophecy, at yung ating vocal prayers, no? Yung ating thanksgiving, tsaka yung ating supplication. So doon sa supplication, pwedeng yung mga intercession kung merong may sakit, kung merong nangangailangan ng tulong na kailangan nating ipagdasal. Okay, so doon po yan, sa intercession. And it is always led by the household servant. Okay. So, Brother Jepoy, pwede ko bang i-ask yung member ko na mag-lead ng household? O kaya mag-lead ng praise and worship sa household meeting namin. Okay. Ang sagot po doon ay as much as possible, hindi po. Okay. Trabaho po ng household servant na mag-lead ng prayer meeting, no? Pati praise and worship. Ngayon, kunyari may tinitrain ka na member mo. Okay. Siguro, occasionally pwede.
Okay. Pero ang rule of thumb, hindi po pwede, dapat po ikaw bilang household servant ang mag-lead ng praise and worship. Okay. So ngayon, ito, live music is preferred but recorded songs are acceptable. Paano kung walang marunong mag-gitara sa household? Ano pong gagawin? 497 na tayo dito. Aapaw na. Okay. So, paano po kung walang marunong mag-gitara? So, dati po, ng mga 90s or early 2000, meron po tayong tape, di ba? So, ngayon, ang ginagawa po ng ibang tao ay YouTube. Okay, so sasabayan na lang, no, yung praise and worship. Meron po ako nakita, isang diskarte naman, hihiram ng gitarista from another household. So sa praise and worship, magtutugtog lang yung hiniram na brother na yon. Tapos after nun, aalis na siya. So of course, di siya sasama sa discussion. Okay, so pwede po ninyong gawin yon. Okay, so next element po, dapat merong sharing or teaching or discussion. So, sa couples household po, ang maganda po talaga ay mag-meet separately yung men and women para magkaroon ng openness and deeper sharing. Kasi nga, minsan, no, merong hindi pagkakaunawaan yung mag-asawa. So, pwede nilang i-discuss, no, yung separate. Okay, yung kanilang mga concerns sa kanilang married life. Okay, kasi syempre mahirap naman magkwento kapag nandun yung asawa mo. So, yung topics can include Christian living, scripture, personal experiences. Okay, so later merong a section about topics. So, then third element po ng household ay dapat merong fellowship. So, a simple meal or snack is shared. So, nakalagay po sa manual, ito lang po, simple meal or snack. Pero may naririnig po ako, ang rule of thumb daw ay dapat one solid and one liquid. So, depende po yan, no, sa household nyo. Kung ang household nyo, kunyari, dinner muna sa bahay, tapos mag-household. So, pwedeng no, after ng household, merong simple meal or snack. Pero, kunyari, sa Metro Manila, na hindi applicable yun, kasi pag umuwi ka ng bahay, matatraffic ka na, late ka na sa household, usually ang nangyari, dinner yung household, tapos, tsaka yung worship, tsaka yung discussion. So, kung dinner po yung household nyo, dapat simple dinner din. So, brothers and sisters, emphasize ko po to, ha. Ang household po ay hindi po venue para ipakita nyo yung nyo, no, culinary prowess. Okay? So, baka minsan, baka ma-pressure pa yung ibang ka-household nyo na, ay, ganun ba dapat ang ipiprepare kong food? Baka ayoko na ayoko na mag-host ng household. Okay? So dapat simple lang siya. Okay? Dapat hindi po madami. Okay? Baka mamaya buffet naman yung hinandaan nyo, sobrang dami. Tapos pa-pressure ulit yung ibang ka-household nyo. Yan, ayaw na mag-host sa bahay nila. So sinasabi ko lang po to based on experience. Okay? Yung mga naririnig akong nape-pressure sila kasi yung household nila ang daming prepare na pagkain. Akala nila dapat ganun yung kailangan nilang gawin. Okay. So, ano po yung duration and timing ng household? So, ayan, ang household po usually 2.5 hours lang. So, merong 30 minutes na praise and worship, merong 60 to 75 minutes na sharing, teaching or discussion, merong 30 to 60 minutes na fellowship. Okay? So, yung tanong kanina, no? Kailangan ba mag-grocery tsaka MC prayer? So, hindi naman po kailangan. Hindi siya necessary. Okay? Kung gusto nyo, pwede po, pero hindi po siya necessary. So, you should start on time even if some are late. Okay? Actually, nakalagay sa manual, kahit daw yung household servant tsaka yung host lang yun nandun, dapat mag-start na yung praise and worship. Mag-start na daw yung prayer. So, sabi nung manual no, para din yung mga late, alam nila na uy, nag-start ng on time, so dapat mas maaga ako the following household para maabutan ko yung praise and worship.
Okay? Para ma-encourage din silang umattend ng maaga. Tsaka para din yung ma-attend on time, ma-honor nyo rin sila, no? Hindi yung, ay, late naman nagsisimula, magpapalit na ako next time. And avoid ending too late. Sana po ang household nyo ay hindi pa-morningan. Hindi inaabot ng kinabukasan. Di ba? Hindi yung 12 midnight na, di ba? Parang ano, yung karwahe ni Cinderella, magiging ano na, cabbage na ulit. Okay, so dapat hindi aabot ng ganun. So ano po ba yung topics? Ano ba yung pag-uusapan? So medyo matapos na pong matapos, no? 300 slides na lang. So kapag first year po, ano po pinag-uusapan sa household meeting? So yung first 2 months, yung CLS, di ba? Meron po tayong tinatawag na orientation for new household. Household topic po yun na about the CLS. Yun po yung gagamitin nyo. Nasa website po natin lahat yan. So, yung next 3 months po ay, syempre dapat nakapag-covenant recollection sila, ay ano, covenant recollection follow-up. Meron pong material yan. Hindi niyo po iimbentohin kung ano yung pag-uusapan. Meron pong material yan. Then, after 3 months, meron MER follow-up. Okay? So, meron pong material po lahat ito. Then, 1 weekend, additional follow-up. So, yung lahat po yan ng sinabi ko po, meron pong manual yan. Okay? So, yung first year po ng household ninyo, meron pong provided material po yan, yung mga topics na yan. Okay. How about second year and beyond? So, ito po, pwede na po kayong ano, no, pumili ng iba't ibang topic. So, pwedeng personal Bible sharing, kung ano yung topic yung teaching night, i-discuss nyo sa household. Tapos, or Christian topic, discussion, or yung chapter prayer assembly. Okay, so yung second week tsaka fourth week, usually ginagawa yan sa chapter assembly. Okay? Tapos sa teaching night, usually merong household breakout. Okay? So, para nami-meet nyo yung household nyo dapat weekly nangyayari. So, pwede rin personal sharing, no? Hindi kailangan may topic, hindi kailangan may write-up. Pwede isang question lang, no? Tapos sagutin lahat lang ng members. So, example, ano yung mga questions na yun? So, pwede yung tanong mo, how has your relationship with God grown? Paano ka lumalim, no? Sa iyong pananampalataya kay Lord. Okay? Paano mo nakikita na gumagalaw ang Diyos sa buhay mo? Okay? Pwede ganun lang, no? Hindi po kailangan complicated yung topic. Okay? O anong tinuro sa'yo ni Lord through prayer and scripture? Yan. Anong sinabi niya sa'yo nung prayer time mo at nag-Bible reading ka? Or paano ka nagsisilbi sa iba? Okay? So, actually sa manual, kung babasahin niyo, marami pa pong questions. Hindi ko na lang po nilagay lahat dito. So, ang assignment po ninyo after this, read the Household Servants Manual. Then, pwede rin Bible sharing, no? So, pwedeng gamitin nyo yung LBS method natin, no? Then, after that, meron kayong sharing, no? After the LBS. Okay. So, ito pa, more topics for discussion na pwede natin gamitin. So, personal prayer, scripture reading, Christian living. So, how do you avoid sin? O yung pagpa-participate natin sa church. For example, ngayon, Year of Hope. Napag-usapan nyo na ba kung ano ibig sabihin ng hope? Di ba? Sa mga household members nyo? Or paano nagiging totoo yung hope sa buhay nyo? Or pag-usapan nyo, family life. Kamusta yung mga anak nila? Kamusta yung marriage nila? Kamusta yung pagpapalaki nila sa mga anak nila? Nag-struggle ba sila? Meron ba silang kailangan tulong? Di ba? Baka mamaya matulungan sila no kapwa household nila or may mga techniques no na kunyari, paano ba namin mapipigilan yung mga anak namin mag-gadget? Oh, di ba? Malay mo, makatulong yung ka-household nila. Christian service, priorities and fellowship, no? Yung kanilang ano, ah service sa community natin. Okay? Pwedeng pag-usapan yung spiritual gifts. Okay? Or pwedeng pag-usapan yung media influence. Okay? Paano nakakasama o nakakabuti yung influence ng media sa atin. And yung mga topics na to can come from MSC Books, yung writings ni Tito Frank, tsaka faith-based articles. Well, marami namang website dyan na pwede natin pagkuhanan.
ng articles, okay, or yung ating mga chapter teachings. And of course, no, yung nilalabas ng ating PFO. So sa lahat ng ito, ang role po ng household servant ay ano, siya yung nagmo-moderate ng personal sharing. So kung meron kayong member na medyo mahaba na yung sharing, so dapat medyo ano no, nire-regulate nyo na siya. Okay? Para hindi rin humaba yung inyong household meeting. So, kayo din pumipili ng mga verses for Bible sharing or at pumipili ng topic for discussion. Okay? So, yung mga topics po na to, no, usually ano to prepared na ng ating PFO para ang focus nyo ay spiritual preparation rather than yung technical planning. Okay, so mas maganda po yun na maghanda na lang kayo spiritually. Okay, kaysa yung gagawa ka pa ng household, magta-type ka pa, po-format mo pa. Okay, so kumbaga ay shinortcut na natin yun. Okay, mag-prepare ka na lang spiritually. Pero at the end of the day, dapat ano, yung household servant, nagdadasal siya. Okay, kasi yung pag-uusapan nyo, dapat kung ano yung need ng household mo at that time. Okay, so baka mamaya nag-struggle na sila sa prayer, pero ang topic mo naman ay kakaiba, no? So you need to be sensitive to the need of your household members. So eto, social night. Okay, pwede bang mag-fellowship, mag-social night ang household? Of course, no? Pwede. Usually, it is held once a quarter. Okay, lalong-lalo na kapag merong fifth week. Okay, so ano po pwedeng gawin dyan? So pwedeng mag-dinner outside. So sabi ko po kanina, no, dapat yung household sa bahay. Kasi kapag sa labas, paano kayo mag-praise and worship? Pero kapag social night, o kaya fellowship night po, usually mas familiar tayo sa fellowship night, yan, pwedeng dinner, sa restaurant kayo, o kaya pwede kayo mag-sports, mag-bowling kayo, okay, or kung medyo sporty yung household mo, mag-badminton kayo, o kaya mag-outing kayo, mag-Tagaytay kayo, or out of town, mag-beach, ganyan. Okay. Pero tapos isama nyo yung family, di ba? Hindi lang yung couples. Okay. So, na-foster din yung ano, no, relationship between the household. So, ano pa yung mga additional activities that you can do in your household meetings? So, pwedeng may intercessory prayer sessions, lalong-lalo na kapag may sakit, kayong ka-household member. Tapos, yung household servant can hold one-on-one meetings. O kaya meron kayong video sessions. For example, sa inyong household, manonood lang kayo ng video. Pwedeng Life of a Saint o kaya talk sa isang YouTube video ng isang pare o isang Catholic speaker. Okay. So again, no, sabi ko kanina, pwedeng meron kayong social, sports, outing. Actually, ako I highly suggest and highly encourage na at least once a year, mag-outing kayo ng household. Mag-outing kayo ng household nyo. Okay. So dapat yung activity should strengthen Christian life within MFC, no? So dapat ano, no, magiging mas bonded kayo, di ba? Hindi yung wala lang purpose. Okay? Yan, so actually tapos na yung session, no? So balikan natin yung mga questions na pinost ko kanina. So you can unmute. Pwede ba nila sila mag-unmute? Or chat. Chat na lang na yung sagot. Okay, meron ba limit sa number of household members? Pwede bang magdagdag ng household as many as we can or as many as we want? Ano pong sagot dyan? Ano pong sagot? Hindi, may 5 to 7. Oh, Oh, 5 to 7 yan. lang. So hindi po. Okay, dapat 5 to 7 only. Okay. Usually, no, ang medyo problem po dito ay yung Tagal. chapter household. For example, sa chapter household, kunyari, 5 yung unit servants. So, 5 couples na yun. Eh, meron ka pang LCSC coordinator. O, meron ka pang PFO coordinator. Ilan na yun?
pitong couple. Meron ka pang youth coordinator, 8. Meron ka pang kids coordinator, 9. Plus yung chapter servant pa, 10. Okay, so ilang tao yun? 20. Okay, so ano nangyayari? Kapag 20 members ng household mo, ano kasi matatapos ng sharing? Di ba? Yan yung mga pamorningan na. Tapos, Yung, what if maliit yung bahay na mag-host? Di ba? Paano kayo magkakasya din? So, ano pong ginagawa pag ganun? So, yung iba, nilalagay na lang sa household ng isang unit servant. For example, yung mga youth and kids coordinator, pwedeng under na lang sila ng household ng isang unit servant. Eh, paano yung mga concerns nila, no? Paano malalaman ng chapter servant? Tandaan po ninyo, ang household ay personal, dinidiscuss yung personal journey mo. Di ba? Hindi naman yung service mo. So, kapag may concern ka sa service, dapat may service meeting kayo sa chapter. Maliwanag po ba yon? Kaya dapat sa household, hindi po nagsa-service meeting. Okay? Sa household po, hindi nagsa-service meeting. Dapat may separate service meeting pa po kayo na nandun lahat ng unit servant mo at yung coordinators mo. Okay? Para sa handmaids, pwedeng more kasi individuals ang bilang. Hindi po, tita, kasi nakalagay po sa manual 5 to 7 members or 5 to 7 couples. Sa couples kasi by pair, pero pair din naman yung kanilang leader. 'Di ba? wala, Mag-asawa naman kasi yung household servants. So kung 5 to 7 pa rin po. 7. Oo. So how long should a household meeting be? Meron bang time limit? Pwede bang alauna yung household matapos? Yan, 2.5 hours lang, no? Rule of thumb, 2.5 hours lang. So, hindi pwedeng umabot ng kinabukasan. Okay, mamaya natin discuss yung mga questions niya. Okay, tapusin muna natin to. Can we discuss any topic in household meeting, such as politics or current issues? Ang sagot po ay ano? Hindi. So, yung politics po ay medyo divisive. Baka mamaya mag-away-away pa yung household mo. So, meron po tayong suggested topics. Usually, dapat spiritual yung nature. So, nakakatulong sa kanilang spiritual growth. Okay, yung current issues, pwede naman, for example, divorce, di ba? O kunyari, pinupush ngayon yung divorce, pwede nyo yung pag-usapan, di ba? Para malaman mo kung ano yung Ano, stand ng mga members mo on that issue at pwede mo silang i-guide. Okay, next yung, question. Pwede bang yung household grouping, pang matagalan, pang forever? 30 years na magkakasama, sila-sila pa rin? No. Okay, so maghiwa-hiwalay naman kayo. Di ba? So, wala naman pong nakalagay sa manual kung gaano dapat kayo magkakasama. Pero, probably, no, siguro kung mga 3, 4 years na kayo magkakasama, baka dapat, Okay na. maghiwa-hiwalay naman muna para Yes. may iba rin kayong makilala. Okay? Pwede na po ba hindi kunin yung mga topics sa MFC website? Yes po, kasi yung topics po natin sa MFC website are suggested topics. Ang maganda nga po ay ang maganda nga po ay gumawa kayo ng sarili niyong topic based on the needs of your members. Kung ano po yung pangangailangan nila. Paano kung ayaw maghiwa-hiwalay? So, yan po ay problema na po ng maturity. Okay, bakit ayaw nila maghiwa-hiwalay? Yun po ang tanong dyan. Can a single handmaid or a servant member join a couple's household? Yan, magandang tanong po ito. Ano po sagot dyan? hindi. No. Kasi nga, couples eh. No. No. Okay. So, ang answer po ay no. Pero minsan mayroong mga cases, for example, no, couples sila. Tapos namatay yung asawa. So, yung, kunyari, nawatay yung brother. So, siyempre si sister, handmaids na siya. Okay. Pero siyempre, may attachment pa siya dun sa current household nila. Siguro for a time, pwede siyang isama muna sa
household, yung current household niya, no, na couples. Pero darating din yung time, siguro, di ba, give it time, di ba? Hindi, pangit naman yung namatay asawa niya, tapos sabihin mo, ay, hindi ka na member ng household namin kasi handmaids ka na. Pangit naman yun, parang tinaboy siya, no? So, Hindi lang pwedeng, basic. ano, no, tumama muna siya sa inyong household. Tapos, over time, kapag nakapag-heal na siya, di ba, lumipat na siya sa handmaids. So, ganun din sa servant, no? And of course, yung singles, meron silang sarili. Okay. How long? For how long? Ayan. Sometimes, special cases lang no, sa mission areas, magkakasama sila. So, for example, maliit lang yung membership natin sa isang country. Okay. So, pwede po yun. Pwede po yun sa mission areas, sa mga startup, ano natin. May nagtanong, how long daw? Ah, again, wala pong rule, pero depende po no, yung tao, kung gaano siya kabilis makapag-heal at makapag-move on. Actually, siya rin po magsasabi na okay na ako, pwede na akong lumipat sa handmaids or sa servants. Okay? So, next. Anong daw gagawin ng household servant if meron siyang member na nabubuhay that is contradictory sa MFC values natin or against siya sa ating MFC teaching or decision. For example, yung stand natin against divorce. So, let's say pro-divorce siya. So, ano po kailangan gawin? So, dapat ito-on-twos no, ni household servant with the consultation with the unit servant. Ngayon, paano kung ayaw niya talaga? Di ba? Hindi talaga ako magbabago ng stand ko, pro-divorce talaga ako. So baka kailangan na siyang tanungin if para sa MFC community pa ba siya? Okay, baka hindi na siya bagay sa ating community, no? So hindi naman tayo namimilit dito. Okay, mahirap naman na iba yung kanyang stand tapos nandito siya sa community tapos kapag meron tayong nilalabas na statement, kumokontra siya. So minsan nakakasira, naka-affect pa siya sa ibang tao. Okay? So, eto next. Magandang tanong. Anong food na kailangang i-prepare para sa household meeting? Ano daw dapat i-prepare na food sa household meeting? Wala. One solid, one liquid. Okay. So, one solid, one liquid. As simple as possible. Okay. Hindi kailangan magarbo, hindi kailangan extravagant. Okay. Simple lang. Okay. Pwede bang ma-beat sa restaurant tsaka coffee shop? Yung regular household meeting to pwede ba? Hindi. Okay, hindi no? Kasi hindi makakapag praise and worship. Okay? Ay, dapat. So, dapat po talaga sa bahay para ma-bless po yung bahay natin. Okay. Tsaka it is the culture of our community, no? We are a domestic church, di ba? Yung family natin ay evangelizing other families. So, can I ask any of my members to lead the household meeting? Paano kung di ako available? Pwede ba yon? Ano pong sagot dyan? Okay. No. Ang sagot po ay no. So, kapag hindi ka available, dapat ang magli-lead ay sino po? Unit. Si unit servant. Okay. Or kapag di available si unit servant, another household servant. Okay. Pero dapat po si unit servant. Okay. Dapat po yung unit servant din. Meron pang unit servant dito. Nag-visitation kayo ng household. Okay. Para na-check nyo kung tama yung ginagawa nila. Okay. So, do we need to pray the rosary and MFC prayers during the household meeting? Required ba na dasalin ang rosary? Hindi na. No. Okay. Hindi po necessary. Okay. Hindi po required. Okay. Probably sa prayer meeting or sa teaching night ng chapter, pwede, no? Pero sa household, hindi po required. Okay. Kasi yung pa lang po, yung rosary tsaka yung prayers, 30 minutes na, no? So, hahaba talaga yung household meeting nyo. Okay. So, just to end, brothers and sisters, before we entertain your questions, just to end, no?
Para sa akin, simple lang ang household, no? It is what? God's love made real. Diba? Ano ba yung household? Diba, grupo lang naman yan na pag may sakit ka, may dadalaw sa'yo. Kapag na-hospital ka, may bibisita sa'yo. Kapag nasunugan ka, may magbibigay sa'yo ng damit, tsaka pagkain. Pag nalubog sa bahay yung bahay mo, siya yung tutulong sa'yo. Pag nasiraan ka ng kotse sa gitna ng kalsada, may pupunta sa'yo. Diba? Kapag meron kang success sa buhay, merong matutuwa para sa'yo. Kapag meron kang pangailangan, may magdadasal sa'yo. Diba? Yun lang naman yung household eh. Yung household, ito yung concrete way para masabi natin sa mga members natin na sa MFC community, you are loved. Ganda, di ba? Yung household, it is our concrete way para masabi natin sa each member natin that in this community, you are loved and you are special. Marami po na marami pong no, hindi nagstay sa community natin. Pero sure na sure ako, brothers and sisters, na yung mga taong naramdaman yung pagmamahal natin through the households, nagstay ng community. Kaya po marami ng 30 years dito, marami ng 20 years na dito, marami ng more than 10 years dito. Bakit? Kasi nung bagong member tayo, may nagmahal sa atin. Amen? Tama ba yun? So, brothers and sisters, no, as you become household servants or new household servants, that's the only thing that you need to do. Make people feel that they are loved. Na mahal sila dito sa community na to. Yun lang. That's the very reason that they will stay here in community and they will give their all in service for God. Amen. Amen. Maraming salamat po, Brother Jepoy, Amen. for giving us the second session of Household Servants Training. Ngayon naman po, we will be entertaining some questions. No? Marami na po, actually alam ko marami na pong nabanggit si Brother Jepoy na tanong kanina at nasagot din no, during our session, and we appreciate also yung inyong pakikinig at pagpa-participate. So, meron pong mga ibang question dito na nabanggit po kanina, Brother Jepoy. Unahin ko po yung isa, no? Paano po, at I think natabunan na no, yung kaninang nagtanong, pero ito, na-copy ko yung question niya. Paano po kung ang unit ay apat na household? I mean, apat na household po meron doon. Pero bawat isang household ay 2 couples lang. So paano daw po ang gagawin doon? Wala nang hawak pa. Dito sa unit. Wait lang, paano mag-stop share? Alamin din natin. Ay, Ayan. sa taas. Ayun, okay na. Okay na. Okay na. Nakalimutan na po natin mag-zoom ako rin eh. Oo nga eh. Kailan ng pandemic eh. Ano po yung question? Ano po, Brother Jepoy, paano po kung ang isang unit ay meron po siyang apat na household? Pero bawat Okay. isang household group po doon ay 2 couples lang per household. So, ano daw po ang dapat gawin sa household na ito? Okay. I think dapat i-restructure yung unit na yan. Kasi based on the numbers, hindi pa talaga sila full household. Yung mga household, hindi sila full household. Tapos yung unit, hindi sila full unit. Kasi dapat 5 to 7, di ba? So dapat mag-reorganize po sila. Kasi kunyari, 2 lang yung household members mo. 6 lang kayo no, kapag nag-household. So kapag absent yung isa, 2 on 2 na yung mangyayari nun. Di ba? So, so dapat i-restructure. Okay, Yan lang po. salamat po. Thank you po, Brother Jepoy. Sunod na tanong po dito, mga na-advance po ito na nagtanong kanina. Kung meron pong challenge sa household meeting na face-to-face, can we do it instead via online or hybrid? Yan. Lalo nung tag-pandemic, no, mostly online po tayo, no. So ngayon pong situation, can we do it po ba na online or hybrid? Okay. Actually ang sa atin no, direction sa atin ng ating leaders ng Servant Council, I think starting last year. So dapat po lahat ng ating mga activities
from the household to the assemblies, dapat po face-to-face na. Okay. Pero again, dahil meron tayong technology na natutunan ng pandemic, di naman pwede nating i-discard na lang yan. So I think pwede naman po, given na merong special cases. Okay. For example, di ba, kunyari, bumaha sa Metro Manila, lagi naman bumabaha. Tapos stranded kayo sa bahay niyo, hindi kayo makalabas. So pwedeng online muna yung household. Or for example, isang case kay Brother EJ, meron silang household member na taga Saipan. So, ng ibang bansa, household member nila dito sa sa NCR Central. So, merong household sila na face-to-face na tas hybrid, merong naka-online yung household member nila from Saipan. So, pwede naman pero kumbaga last resort na lang siya. So, maganda talaga yung we see each other face to face, yung praise and worship face to face kasi pag minsan pag online, di ba? Naka-off yung camera, di mo alam tulog na pala yung kausap mo o kaya naghuhugas pala ng pinggan. Hindi pala nakaka-concentrate sa discussion niya. Basta miss kotse. Okay, noted po yan. Maraming salamat. Importante po no, na talagang makabalik na tayo sa face-to-face na household. Okay. Meron po ding tanong dito. Okay. Ito po, may nagtanong, no? Yung pong pagpapautang, no, paano po, yung pong pagpapautang sa household member, pwede daw po ba yun o encourage po ba? Nako Ayan, po, meron pa magandang ganyan. tanong yan. Sino po yung uutangan para mautangan ko din? De, joke lang. So, actually, no, yung teaching na to nasa financial stewardship, natin, manual. Ang sabi po doon ay, as much as possible, iwasan po natin ang utangan sa community. Bakit? Kasi, kapag nangutang at hindi nakabayad, ano pong nangyayari? Nasisira ang relationship. Okay, meron po akong alam na situation, totoo po to, na nagpautang siya sa member niya, tapos yung member hindi nakabayad. Ang nangyari, yung member niya nag-inactive na sa community. Bakit? Kasi di nakakabayad, nahiya. Nahiya na silang umattend ng community. Or pwede namang vice versa, yung nagpautang naman, singil na singil, hindi nababayaran, nainis na, hindi na umattend ng community. So, unfortunately, nakakasira talaga ng relationship yung pagpapautang. Ngayon, kapag may pangangailangan ka, let's say life and death situation, merong sakit sa pamilya mo, nasunugan ka, yun nga, nalubog ka sa baha. Yung community po ay dapat hindi magpautang. Ano po dapat gawin ng community? Magpasdahat at magbigay. Okay? So, hindi po tayo dapat nagpapautang, nagbibigay po tayo ng tulong. So, paano po yung kunyari cases naman na nasa to financial stewardship manual. Let's say gusto ko mag-start ng business. Okay, tapos gusto ko mangutang sa brother. So yun po, discourage po natin yun. Kasi hindi siya life and death situation. Kunyari gusto ko magpa-renovate ng bahay. Di ba? Pwede ba ako mangutang sa brother or sister? So discourage po natin yun. Kung gusto mo pong magpa-renovate ng bahay, mag-start ng business, kailangan mo ng puhunan, mag-ipon ka po. Okay? Pag-ipunan mo, hindi naman siya life and death situation, di ba? Or kung gusto mo talaga, sa bangko po tayo, mangutang. Okay? Pero for life and death situation, di po tayo nagpapautang. Okay? Nagbibigay po tayo ng tulong. Okay? For example, lang anak, tapos nagkaroon ng complication yung panganak. Okay? So ano pong ginagawa natin? Hindi naman po tayo nagpapautang, di ba? Pasdahat, tapos yung tulong, binibigay na dun sa nangangailangan. Let's say kailangan pa niya ng pera, kulang pa yung tulong. Ang ginagawa po diyan, ang nagpapautang po ay hindi po individual. Ang nagpapautang po ay yung chapter. So ang gagawin ng chapter servant, pwedeng kumuha siya ng pera from mga members na may resources, tapos sabihin niya sa nangailangan, ito pautang to ng chapter. Hindi to pautang ng certain person.
para yung person, indebted siya dun sa chapter mismo. Kasi nangyayari po yan, minsan kunyari, di ba, kunyari may utang siya dun sa tao, yung tao na inutangan niya, nawala sa community, loyal siya dun sa isang tao lang. So, nung nawala sa community yung tao na yun, nawala na rin siya. Okay, so parang loyalty niya ay sa community, dun sa chapter, hindi sa isang tao lang. Salamat po. So, ayun, as much as possible, iwasan po natin. Okay po. Thank you po, Brother Jepoy. Meron din po ditong another question. Paano po kung ayaw mag-crossover ng member sa handmaids? Matagal na po siyang byuda. Hintayin po bang magkusa na lang siya na aalis sa community? Naaalis kasi aalis daw po siya sa community pag nilipat daw po siya ng household. Okay. Actually, ako personal answer ko na lang po to. Kasi kung mawawala naman siya sa community, pointless din, di ba? Kumbaga, kung pilitin natin, mag-handmaids ka na. Pero kung hindi naman siya atin, pointless din. So I think, Interest. parang at the end of the day, yung tao pa rin yung magde-decide kung saan niya gustong umattend. Kung saan siya a-attend. Okay. And I think naman sa community natin, kunyari kapag couples congress, di ba? May mga date night. Kung handmaids ka, kunyari na biyudo ka na, ma-attend ka pa doon. Parang in a way, mafe-feel mo na parang di na ako para dito. Baka dapat handmaids na ako. So may mga ganun naman tayong no, subtle messaging sa community, no, that will make yung mga persons feel na, uy, parang hindi na ako tama sa section na to. Baka dapat lumipat na ako sa servants o kaya sa handmaids. So, no. Tsaka, yung mga tao na, especially na byudo, na byuda, yung healing process nila, hindi naman pare-parehas eh. Hindi naman lahat yan, 6 months. O hindi naman lahat yan, 3 months. Yung iba talaga, matagal mag-heal, matagal makalimot. So, hayaan lang muna natin. Okay? So, again, no, parang pointless din, no? Pilitin natin, hindi naman na-attend. Mawala pa sa community. Thank you po. Salamat po, Brother Jeffrey, for that clarification. Good thing So, our Tita Menchi is also oo. here. Nag-input din po ang Tita Menchi, no, ang ating section coordinator for MFC Handmaids. Sabi po ni Tita, sana the household servant to let her know that handmaid section has a transition program, no, para hindi po biglaan, no, to prepare also the person for transition from couples to handmaids. Salamat po, Tita Menchi, for that clarification. Siguro Brother din, Jeffrey, may... Apo. dapat yung household servant din nung nabiyudo tsaka nabiyuda, dapat rin, no, medyo every now and then sumusundot na, merong handmaids, congress, baka gusto mong umattend, explore mo lang, di ba? Wala namang commitment muna. Dito ka pa rin naman sa household natin, pero try mo lang din. So, sundot-sundot lang ng kaunti. Amen. Meron Salamat daw po. Journey of Root. Yan. Coordinator Hindi po nila namin yan sa MCU. Hindi, iba Si po Tito yun. Ruth. Si Tita Ruth po yun. Kilala Iba po ba yan? natin yun. Sige po, alam po marami po tayong tanong, no? Pero dahil maubusan na tayo ng oras, we are down to last two questions. Ito, Brother Jepoy, nagtanong po dito about the rosary kasi nabanggit po kanina na hindi naman po required yung rosary. Sila ka po kasi sa household nila, nakasanayan na po nila ang nagro-rosary ever since mag-start ng household. It helps them also habang waiting sa members na wala pa. No, pwede pa rin daw po ba nilang ituloy ang nakasanayan o totally wala ng rosary? Oh. Yan. Again, po, no? Wala naman siya sa manual na bawal. Wala din siya sa manual na dapat gawin. So, kung nakasanayan niyo po at nakakatulong sa inyo, go ahead. Tuloy niyo lang po. Siguro ang sinasabi lang ng manual natin, para lang hindi masyadong mahaba yung household meeting, ay ito lang po yung mga necessary. Praise and worship, discussion, sharing, tsaka yung fellowship. Yan. Pero kung nakakatulong po sa inyo, then go ahead. Salamat po. And also, maidagdag ko lang po, no, yung posture din while praying the rosary, sana
Wag din siya na parang para habang naghihintay o no, kumbaga kung magpe-pray tayo ng rosary, we make sure also na sana nandun tayong lahat no to pray the Holy Rosary. Sige po. Ito po, last question. Last question na po, no? Kapag nag-abroad po ba ang member, pero nakiki-communicate pa rin, pero hindi nakaka-attend ng household prayer meeting, considered pa rin po ba siya as member of the household? Yeah, for our last question. Pero walang MFC doon sa bansang Hindi po pinuntahan niya. na-clarify kung walang MFC. Siguro po ano pong sagot natin kung walang MFC o kung merong MFC. Okay. Actually, kung may MFC dun sa country na pinuntahan niya, of course, we highly encourage na dun na siya mag-household. Kasi, di ba, iba yung community life na nandun siya, physically present sila, yung praise and worship, face-to-face. Pero kung wala talaga, for example nga, yung case nga nung household ni EJ dun sa Saipan, sila lang yung couple na nandun. So, dito pa sila nag-household. Okay. And sa membership po ay bilang po sila dito kasi dito sila nag-household. So hindi po sila tinanggal sa household sa membership dito, bilang po sila. So siguro rule of thumb, kung saan sila nag-household, doon ang membership nila. So Amen. yun lang po yung Salamat po. masasabi ko doon. Thank you, Brother Jepoy. Palakpakan natin si Lord, of course, our virtual clap para sa Panginoon, and of course, to our Brother Jepoy for our session ngayong gabi. Alam niyo po, marami tayong natutunan ngayong gabi. Truly, it's a refresher for all of us. And nabigyan tayo ng importance ulit, nabigyan ng emphasis and importance ulit yung ating household because it's syempre sabi nga it's doon natin nakikita kung saan tayo nag-grow as a member of our community, no, the basic unit of our community. And just like what our brother Jepoy told us, in household we make God's love real, no. And kaya naman dito I think our brother EJ sent a document dito, having a life-giving household, no. Kung pwede po ninyo tong basahin, ito po ay document na sinulat ng ating Servant General Tito Frank Padilla, no, kung paano po tayo magkakaroon ng life-giving household. Pwede po nating reviewin ito para ma-refresh po tayong lahat. And also, we are encouraged by our country servant if our households can go on mission together, 'di ba? If they ever plan out of town for fellowship, no, pwede rin silang mag-mission together. Iba nga rin naman ang nagagawa, no, ng mission sa ating buhay at sa ating household. So once again, maraming salamat for all of this. Ito pong topic natin ngayong gabi, the household. We were kumbaga we rekindled no yung pong meaning ng household sa ating lahat. Kanina tinanong ko po kayo gaano na kayo katagal dito sa community at marami po sa atin dito talagang dekada na, 'di ba? Dito sa community, institution na, ika nga, no? Dito sa community. At kung mayroong isang bagay sa atin na nagpatagal dito, syempre bukod sa Panginoon, primarily si Lord ang kumbaga nagsilbing nagpatatag sa atin dito sa community. But definitely it's one of those is household, 'di ba? Ang household natin, yung nag-alaga sa atin, hindi tayo iniwan, ginabayan tayo, minahal tayo, higit sa lahat na experience natin ang grasya at pagmamahal ng Panginoon. So, importante ang household. Bigyan po natin ng emphasis ito at nawa bawat isa sa atin dito talagang magkaroon ng life-giving household. So, some reminders po no sa atin. Tuloy-tuloy po ang ating MFC online training series. So, next na po natin ay next week, March 6. Every Thursday naman po tayo. So, ito po ang ating schedule. So, please, pwede niyo po itong i-screenshot and kung gusto niyo po ay para mapaghandaan, malagay na sa calendar. Okay? And tuloy-tuloy hanggang November. Yan, nariyan po ang lahat. Pagkatapos ng HST, Unit Servants Training and Chapter Servants Training. Okay? Also, our MFC handmaids, magkakaroon po sila ng pre-conference para sa ating World Handmaids Congress. Ang title ay Pananabik. No? So tayo po ay, kung may mga handmaids po na nandito at aatin sa WHC,
We may attend March 16 Pakinggan a.m. better. Late Force Chapel sa San Carlos in Makati. Ang registry po ay 50 pesos. Siyempre, para sa lahat po ng ating MFC singles, mga kapatid, tayo po attend dito no, sa ating World Singles Congress. Ang title po ay Always Hope sa Baguio Convention and Cultural Center. Okay? And save the date para sa ating Island Kids Conference ng NCR and Luzon on April 26 to 27. Ang venue po ay sa Tarlac. So stay tuned for more details. Sa Wednesday ay Ash Wednesday na rin. No, kaya naman on March 23, we'll be having our Lenten Recollection. Our speaker and our mass celebrant ay si Father Jubilant Samia. So please be here March 23 at 8 a.m. sa Lay Force Chapel sa Makati. So once again, mga kapatid, maraming salamat. At to end, let's end this with a prayer. We remember we are in God's loving presence in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Dear Lord, maraming salamat sa session namin ngayong gabi. Thank you also for Brother Jepoy for his for sharing his time and his experience sa amin. Lalong-lalo ibinalik kami sa kung anong ibig sabihin ng household at anong importance nito sa aming buhay. Lord God, lahat kami dito ay bunga ng isang life-giving household. Now, Lord God, as we fulfill this duty, Lord, to serve you, now, Lord God, ay magirin kaming source ng isang life-giving household. Panginoon, allow us, Lord, to truly be servants grounded in humility and in love for you. We ask all of this through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po. Good night po and see you again next week. God bless. Thank you rin po. God bless. Thank you very much. God bless everyone. Night po sa lahat. God bless. Thank you. Brother Jepoy. Thank you very much. Bye po. Brother. Salamat po. Bless everyone. Thank you, Jeff.